Still summer. But I think tomorrow, next week, it's getting cold. Yan, kakalabas lang namin sa work at kasabay ako dito sa co-workmate ko. Ikukunin ako sa kanya. Lapit lang yung bahay niya dito. Mainit, oy. I'm gonna grill today. It's warm weather. Yeah. Jim Beam. No, I'm not drinking. This one. See, it's so close. You don't need to walk far. Nakuha ko na yung aking alak pero mali man itong dinaanan mo, Mars. Ito pala green. Akala ko kasi yung one. Ang ganda ng place nila. Ano lang, nagre-rent sila pero napakalawak ng apartment. 2 bedroom, tapos yung sala nila at yung kanilang kusina ay as in, napakalawak. 4 kasi sila dyan. 2 yung anak niya. Ay, automatic pala din to. Na-ignorante ako dito sa kanilang door. So, ayan, nakuha ako na yung alak ni Pars. Ano na talaga. Dumating na. Ang matagal na inaantay ni Pars. Umuwi kasi siya sa kanila. Tapos dun sa kanila ay sobrang mura lang ng alak ba ito. Oh. Ayan yung ano natin tabuan. Liter pala yan. Sa Latvia niya yan nabilihin. Pero hindi siya sa taga Latvia. Asa nga? Lutyan? Basta after ng Latvia yung place nila. Tapos dun sa border, kung naalala nyo po last year, yung pinuntahan namin ni Pars na madaming alak. So dun siya bumili dahil sobrang mura nun. Yung 1 litra dun, 18 euro. Samantalang dito, ay siguro yung 1 litra na nasa 38 euro na siguro yun. Ito na po, nakauwi na ako at yung ating mixo may sakit. Alam niyo po ba, puyat kaming 3 kagabi. Kasi bigla na lang siyang iiyak. Na alam mo yung hirap na siya kasi yung kanyang throat ay sobrang sakit po talaga. So ayun, konting kibot niya. Iyak-iyak siya and then hindi siya mapakali kagabi kung ano yung gagawin niya. Tapos laging sinasabi na masakit daw talaga yung throat at ito. Parang medyo mainit man siya or muni-muni ko lang. Come here daw, nakbe. Sukatin natin yung kanyang init. Kasi matamlay eh. Dumating ako, nakahiga lang siya. Usually humahabol man, lumalapit man to sa akin. Close it. Yan, uso na talaga na naman ang fever, flu, dahil yung weather na mainit, palamig, tapos sa daycare ito, expect na namin to na magkakasakit siya dahil sa dami ng bata dyan sa daycare, virus, nakakalat lang, and no wonder na kakasakit siya. Si Pars yung kumuha ng sick leave dahil sa kanila hindi na kailangan yung punta ng doktor, kuha ng certificate. Sa amin kasi mahirap. Dati ako yung nag-sick leave para kay Mitso. Kaya lang pag nag 3 days off ako, wala din akong sahod. At kung gusto ko naman na meron akong sahod habang nag-sick leave with Mitso, kailangan ko talagang pumunta doon sa doktor yung mag-check kay Mitso. At dito, hindi ka basta-basta ng doctor's appointment kung hindi malala yung problema mo o yung sakit mo. 35 naman pero parang mainit siya tapos sinisipon. Yan matamlay. So nagawa ko na kasi yan dati na 3 days akong walang trabaho, nag-sick leave ako. I think nabanggit ko po yan sa inyo na meron akong
medical certificate pero hindi tinanggap ng boss dahil ang gusto pala talaga nila is yung sa mismong certificate na ang nakapirma ay doktor. Yung nakapirma doon is nurse lang kasi ano lang naman ang sakit ni Mixo no, yung ganito lang ba, yung masakit ang lalamunan, nagfi-fever, inuubo, normal lang naman yan siya na flu, walang infection, virus lang naman daw yun. So, hindi kami nakapunta talaga doon sa doktor. Nakakuha lang talaga doon ng doctor's appointment pag yung malala na talaga ba, alam mo yung parang nahihirapan ka ng huminga, so doon ka talaga sa doktor. Yung mga flu, nurse lang yan siya dito. Gusto ng boss ko yung doctor medical certificate talaga. Kaya mahihirapan ako pag ako ang nag-sick leave kay Mixo. Yung kay Pars naman, walang problema sa kanila. Tawag lang siya dun sa boss niya. Ayan, magsisick leave ako dahil yung anak ko may sakit. Walang problema. Okay na okay. So, si Pars ang bantay bata. 163 natin. Ito yung kanyang alak ko. Aba, si Pars hindi siya excited dito sa kanyang alak. Hindi man lang kinuha dun sa hallway. Sabi ko, kunin mo dun sa hallway. Hindi man lang niya tinignan. Hindi siya excited. Ito isang ano pala to. Ayan, 3 liters. Tapos may maliit. Out of stock na daw yung medyo malaki-laki. Ayan. So, matagay juga mag-isa Pars. Pero ito, hindi naman to iinumin ni Pars na ngayong gabi isang litra. Minsan naabutan ng isang linggo din yan, no? Di kaya 3 days, 4 days, ganyan. Kumbaga, chill-chill lang yung inom ni Pars ba? Hindi yung maglalasing talaga. Ayan, oh. Yung alak ni Pars. Nakasave si Pars ng ilang euros dyan. At, by the way, nagustuhan ni Pars yung ginawa ko kahapon na cheese bread. Instead na yung palaman ng aking Spanish bread, ang nilagay ko ay cheese. So, nagustuhan niya dahil medyo maalat-alat daw ba, hindi siya matamis. So, sabi niya, anytime pag may free ako, magluto daw ako nun or mag-bake ako ng cheese bread. Meron tayong karne dito dahil I'm craving belly pork. Mag-grill kami. Habang nasa work ako kanina, tinawagan ko si Pars na ilabas yung karne kasi gusto ko mag-grill. Nakakamiss yung mag-grill ba. Dahil palamig na, kailangan sulitin. Pag winter time, malabo na naman tayo na maka-grill. Pero, ang nasa isip ko, during winter time, magri-grill ako. Kailangan ko lang bumili in advance ng uling. Dahil pag winter time, wala kang makikita ditong uling. So, siguro next week, bibili ako ng stock na uling dito. Para pag anytime gusto kong mag-grill sa winter time, pwede tayo dun sa harap, di ba? Nakakamiss kaya pag winter time na mag-grill. Parang kunti na lang yung uling natin. Diyos ko. Kunti na lang man to. Kailangan bumili. Hindi man to kaya. Bili ako dun sa co-market. Sakala ko naman gaano kadami yung uling ni Pars. Tinanong ko kasi siya kung may uling pa kami. Sabi niya meron pa namang uling dun. Mixo, you okay na? Bili mo na tayo ng uling, nak. Kaya lang, yung aking bag ay wallet ay andun sa loob. Let's go inside and we go to co-market. Yan, nilabas namin siya. Gusto naman niya lumabas. Nabobordo siya dun sa loob. Ha? Tuli ko. Let's go inside. And we need to wipe your ilong. Bili tayo ng uling. Come. Ha?
We need to go inside. Ito yung mahirap pag nasa apartment ka. Yung ano ba? Pasok labas. Hoy, Mixo. May orchid sila dito, oh. Kaya lang hindi man masyadong maganda. Puti ang gusto ko, eh. Tapos, ang ganda, oh. Ganda ng mga flower nila. Nalukan naman ako dito sa sunflower na binibenta nila. 6 euro and 90 cents. Tapos, ano yan, oh? 2, 3 yung bulaklak. Samantalang dun sa kabilang lugar, nakuha lang natin na libre. Unlimited pa. Hindi pa namatay hanggang ngayon. Buti na lang pala na nanguha kami dun ni Mixo. Ano na, Mixo? Ayan, nakabili na ako ng uling. Medyo mahal ang uling dyan. Almost 6 euro. Samantalang sa Tukmanin, nasa 3 lang to. Okay, Mixo, run. Car is coming. Ayan. Ay, nakapag-grill na din tayo. Kahapon pa ako nag-prep mag-grill ng pork, kaya tinatamad din ako kahapon. Mixo, come here na. 5:30 na. Sayang na isang oras natin, Mixo. Dumating ako ng bahay mag-aalas 5. Nag-slice lang ako ng karne, tapos lumabas na naman kami. Nak! Ito, pinapunch niya yung aking puwet. Hoy! Gustong-gusto niyo talaga yung sinusuntok yung ano ko dyan. Puwet kong malaki. May apoy na sana tayo. Kaya lang, yung paglagay ni Pars, diniritso niya, hindi niya dinadahan-dahan. Naabutan kasi namin siya, yung isang sako dyan na maliit, pero pang kunting uling. Nilagay ko dito, tapos sinindihan niya na pala. Nag-apoy na sana yung kanina, yung as in apoy ba, tapos bigla ba naman niyang nilagay ng mabilisan, kaya na-dead yung ating apoy. Ayan. Gustong-gusto ko yung panggatong nila dito. Ang bilis makagawa ng apoy. Alala ko dati sa Pinas, yung uso pa ang kahoy ba, nangangahoy kami sa forest, tapos yun ang gagatong natin, at ang ending pag basa, lalo na pag ulan, Diyos ko, pay kasi hindi umaapoy yung kahoy. Hindi pa dito, ang bilis, tapos maubos na lang yung isang posporo mo, hindi ka pa nakagawa ng apoy. Kinagalitan ako niya ng tatay ko kasi paubos na yung posporo, hindi pa ako nakasaing. Ayan na, di ba ang bilis? Nakapiso ako sa tatay kasi sinisipon si Mixo at masakit yung throat. Dapat daw nilagyan ko ng medyas. So, may medyas naman. Hinubad ko yung medyas ko. Ito, minasuot ko kay Mixo. See? It's quite big but no worry. Oh, maliit naman to siya. Dan. Oh, malamig nga yung paa niya. Uway. Hindi naman malamig ngayon. Hey, I saw in the weather forecast it's until next week. Warm weather or... No, I checked. But it's 50-50. Palamig na painit. Ano ba yan? Palamig na painit. Magulo. Ano natin ha? Meron naman paano na siya? Palamig na nga. Na kakain na din sa wakas after isang oras doon sa labas. Naka-grill din at it's so very yummy. Ketchup. Anna ketchup. Ito namang isa, ang gusto niya ketchup. Ketchup daw yung sausawan niya. Ito pa naman ang ketchup ang gusto niya. Yung Heinz, ito yung masarap. So, kakain muna kami and see you later. Yung sa sobrang busog ko, ako ay nakaidlip ng 30 minutes doon sa sofa.
At least naka-idlip ako ba, naka-charge konti si Maring Queenie. Dahil after this ay lalabas ako, magpunta ako ng gym. Cardio workout lang naman yung akin today. So, meaning tatakbo lang ako dun sa treadmill at sa ibang pang cardio workout. Lalabas na sana ako ng bahay. Ito, napansin ko yung sunflower natin dito. Ang bilis pala ang tubig. Ay, shush! Nabuhos, ayan oh. Konti na lang yung tubig niya. Damihan nga natin. Ayan, maganda pa naman to. Ayan, damihan ko na lang. Ayan. So, tapos, bakit ganyan? May nahuhulog na mga yellow. Yan siya, oh. So, sana pala, pinalitan ko ng tubig. Hindi ko dinagdagan. Ay, naku, Mars, ang talino mo. Mamaya na nga lang, kailangan ko na umalis ng ating mixo doon. Nagdo-drawing. You need help? You need help? No. Nag-ano siya eh, ayan, oh, color. Yan, yung ginawa ng ating mixo. May apple, kinulayan niya, tapos yung teddy bear, tapos ayan, yung letter. Nag-practice si mixo natin. Ayan, so iwan ko muna to silang dalawa. 1 hour lang ako mawala. Kahit gaano ako busy sa work, busy dito sa bahay, I'm still trying to give time for myself. At okay lang naman si Pars doon. Kahit wala naman si Pars, pag work siya, sinasama ko si Mixo doon sa gym para at least nag-workout pa din ako ba kahit wala si Pars dito. Dito lang din naman kami pareho sa bahay. Ang gagawin niya dito, manood lang naman ng kanyang iPad tapos maglalaro. Doon sa gym, meron din namang playroom doon. So, minsan si Mixo naglalaro siya doon kahit siya lang mag-isa. At pag bored na siya, ayun, manonood ng movie niya. Isang oras. So, tara, labas muna tayo. Yay. Hala, yung ating ano pala, pang grill dito. Buti na lang naalala ko. Hindi na kaya to siya mainit. Ayan o. Medyo mainit pa. Bukas ko na lang yan ilagay dun sa storage room namin kasi mainit. Yung mga dry pa naman yung kahoy dito. Baka matapon at madisgrasya pa yung grillan ni Maring Queenie dito. Ilak ko na lang to kasi ito dapat ay ilak to siya dahil merong mga magnanakaw din dito. Alam nyo po ba, 3 years ago yung aming ano dyan, storage room sa loob, nanakaw yung ano namin, gamit. Siguro ang nagnakaw lang din nun yung nag-iisang nag-rent dito. Buti na lang chinek ng kapitbahay, nag-walking siya dito ba. And then parang napansin niya amin yung fishing gamit sa pangbutas ng ice pag nag-ice fishing ka dun sa frozen sea. Tapos yung mga machine ni Pars dito nila linagay dyan. And then yung kapitbahay namin nag-check siya, ayun, tinawagan niya si Pars, confirm kay Pars nga yung gamit na yun. Tapos yung storage door namin or yung gate dun sa loob namin para sa storage ay na-force talaga siya ba, yung alam mong sinadya talaga. So isa lang naman ang pinag-anuhan namin nun kung sino, dahil kilala namin yung nakatira dito lahat, and most na mga nakatira, mga matatanda na. At that time, meron lang isang, yung parang hindi naman teenager, siguro mga 20s na lalaki, nag-rent dito. So wala kaming ibang hinalaan kung sino ang nagnakaw nun, dahil yung door
Hindi ka naman makapasok dito kung wala kang door code at wala kang susi. Lalo na dyan. Dyan sa ano na yan, door. Yan yung door, di ba, papunta dun sa sauna, dun sa drying room namin, at dun sa storage room. So, hindi ka makakapasok dyan pag wala kang susi. Mahirap i-force yung ano dyan, door. So, makakapasok ka lang dyan pag may susi ka at kung taga dito ka. So, ngayon, kailangan talaga i-check yung dun sa labas. Meron lang ditong medyo bata-bata ang nagre-rent. Yung may 2 aso. Diyan sa first floor yata yun. Wala yun. Hindi yun manggagalaw kasi parang mga matitinok man yun na mga couple. Tulog na kaya yung ating mixo. Sana tulog na. Ano natin? Wala pa. Ay, andun na sa bed. Good night na. Dito siya. Good night. Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Ang hug. Okay. Bakit mainit ikaw? Wait, be. Sukatin ko yung init mo. Baka, ano ka lang? Ano yan, oh? Kanina, nung sinukat ko, 35 lang naman siya. Okay. Close it. Ayan, wawa man yung aking baby. Still hurt? Your, mouth? Throat? Tignan natin. Ayan, 34. Don't move. Did Isi give you medicine? Ha? You go to sleep, ha? Ay, sana naman ngayon, hindi tayo magpuyat 3. Kagabi talaga, ay nako. Grabe talaga yung puyat na. Alam mo yung parang kakaidlip mo lang tapos umiiyak na naman siya. Mahirapan na naman kaming matulog. So, nahirapan na naman kaming matulog. Don't remove it yet. It's not yet ready. No, close it your kilikili. Close your kilikili. Soon it's done. Ito yun na. May ano daw, second mom. And second mixo. Wala to. Wait. Yo, Toinin mixo is there. Yes. Don't remove it yet. It's not yet done. Halata mo talaga na may problema siya sa lalamunan niya dahil namamaos. No, close it, close. Close it properly. Wala to kasi 35, oh. I think soon it's done. 36. Or muni-muni ko lang na mainit ka. Ayan, wala. 36. Napapraning yung nanay basta mainit siya. Good night. Mwah. Kiss-kiss kami ng ating mixo. Ito yung mga laruan niya. Bakit andito to? Hindi pa ako nakatanggal ng bag. Nagligpit agad si Maring Queenie. Mapakali yung aking mata pag may makitang abubot ba. Kasi pag titigilan ko, and then tignan ko lang, ay nako, baka maabutan na naman ako ng ilang oras bago ako galawin yan. Ay. Ito yung sapatos ni Pars. Ay, dito. Ayan. Hindi ka naman laging lumalabas. Bakit di mo ilagay yung sapatos mo dyan? Yan. I try my best na malinis yung ating hallway. Kasi masarap pumasok sa bahay pag malinis at maaliwalas yung hallway, diba? So, I try talaga my best. Ayan. So, nagka-energy na si Maring Queen eh. May gana na ulit magligpit-ligpit ng kusina. Ay, fresh from the bath na si Maring Queen eh. Na din, bathtub. Hindi ako nagbasa ng buhok. Kasi kahapon, naligo man ako. Ayaw ko basain lagi yung aking buhok kasi magdadry. Ayan. Tomorrow na naman ako magbasa ng buhok. Ito yung aking style para
iwas dry ba. Tapos yung mga, ano tawag nun? Split end ba yun? Yung mag-yellow-yellow yung buhok mo ba? Kaya iniiwas ko yung andyan ako sa Pilipinas. Grabe yung buhok ko. Dry na dry. Kasi everyday naliligo. So, by the way pala, meron akong i-share sa inyo. And ito, I'm so happy. Sa family ko and sa brother ko. Dahil yung kuya ko, yung kuya ko na doctorate, si Sir Michael. Nakita niyo po siya sa vlog ko. Yung last na nakasama ko dun sa Davao, nagpunta kami ng SM. At yung nakitulog dun sa apartment na tinuluyan namin. So, siya po ay nasa Amerika na nung August 11 siya dumating dun sa Amerika. Andun siya as a teacher. So, magtuturo po siya doon kasi yung kanyang course ay teacher naman. So, nag-apply siya. Nag-try lang naman daw siya doon na mag-apply for 5 years yung kontrata niya doon sa Amerika. Ano ba yan? Uy, naiiyak ako. Uwi na kong uwi. Pero, naiiyak ako sa tuwa. At the same time, nalulungkot din dahil yung mga achievement namin hindi na nakita ng tatay namin. Pumanaw na siya. Alam niyo yun dati na pinapangarap ko dati na mabigyan siya ng magandang buhay, na hindi niya na kailangan magtrabaho doon sa palayan, hindi niya na kailangan mag-uma. Alam niyo yung mag-uutos na lang siya. Kaya lang kinuha na siya. So, yun na talaga yung time niya para sa amin. It's sad lang dahil hindi niya nakita yung mga nangyayari sa amin. Kung kailan kami yung, alam niyo yung okay na. Hindi naman yung sobrang yaman, pero yung kaya nang magbigay talaga sa kanya, lalo na ako. Nung dumating ako dito sa Finland, almost 6 years bago ako, alam mo yung nakatrabaho talaga, nagsarili ng income. So, that time, hindi ko siya nabibigyan ng yung matinong pera talaga. Nabibigyan ko naman siya, pero hindi yung as in talaga na hindi niya na kailangan isipin yung magtrabaho pa. Kasi nag-aaral pa yung mga kapatid ko sa college, yung si Junjun. Kaya nga yung mama niya nag-abroad. Tapos, yung kuya ko, nagdo-doctorate pa. Tapos, nagpagawa ng bahay. Alam niyo yung hindi pa talaga kami sa isang lugar na stable. Ngayon talaga na, yung stable na. Dati, nung wala pa akong trabaho, si Pars po yung nagbibigay doon sa tatay ko. Hindi naman po siya yung sobrang laki na pera. Pero gusto lang talaga bigyan ni Pars yung tatay ko dati. So, ayan. Kaya nung pagkakita ko na umalis na yung kuya ko, naiyak ako. Yung pagising ko sa cellphone ko, nasa bed pa. Tapos nung sinend ng kapatid ko na nasa airport na, naluha talaga ako. Alam mo yung tears of happiness na ganito ang nangyari sa amin. At next time, si Junjun na naman yung abroad. Tignan natin kung saan siya. Let's hope. Lang talaga. Yung family namin, alam niyo yung lumaki kami sa hirap. Yung kinakain namin dati, asin, mantika. Alam mo yun, sa mga 1990s dyan, kaway-kaway po dyan sa mga lumaki sa hirap. Pero, sa hirap na yun, hindi yung sukatan para hindi namin makamit yung mga pangarap namin sa buhay. Kailangan mo lang talaga magsumikap para maiahon mo yung sarili mo sa kahirapan. So, sa amin din na maagang nawalan ng nanay,
lumaban din kami para sa aming mga sarili, yung hindi lang, alam niyo, yung nagpabuntis, yung hihingi na lang kung kanino, yung walang matinong trabaho, alam niyo po yung ganun. So, sa aming magkakapatid, dahil lumaki kaming, alam niyo, mahirap, iba yung pangarap talaga namin. Each of us talaga nagpupursige para sa aming mga sariling pamilya, para hindi nila maranasan yung naranasan namin magkakapatid na ang ulam ay tuyo. Masarap naman ang tuyo, pero dati parang ang hirap-hirap nyo pag tuyo yung ulam, 'di ba? Sino po nakarelate niyan? Ngayon, laking tuyo pa din ako kahit minsan nga pag wala ako sa mood magluto, nag-uulam lang ako ng toyo at mantika. Parang adobo na siya. Tapos nilalagyan ko ng yung fry na garlic. Minsan yun ang inuulam ko dito. Pinagtatawanan ako minsan ni Pars dahil may ulam. Hindi ako nagluluto ng ulam. Bakit yun daw ang inulam ko? Ano lang, hindi mo talaga siya maiiwasan na. Hindi maalala. Dita. Yo. No, I'm just sharing. I'm so happy that Michael is there now in America. It is. Yo. So good. Yo. Just like tears of happiness when I saw from Junjun's Facebook. Yeah, okay. It's like Yeah. he's leaving. Mm, Just, that's so good. but it's just Don't cry, my baby. Don't no, cry. it's just so like happiness. Happy for the family. You. Yo. All of the struggle. And but it's too bad because Tata is not here anymore. Yun. So ayan, nagdrama sa maring Queenie. What we gonna do now? Soon because I'm not. you have work tomorrow. Yo, I don't want to cry, but it's just so emotional moment. It's okay. Yo. Next is Junjun. Yeah. Let's help Junjun wherever he want to go. Yeah. So, ayun. Sana ma-inspire kayo sa mga kabataan dyan ngayon na nagsistruggle. Laban lang po kayo dyan. Kung nauso na yung vlog dati, siguro mag-vlog ako kung ano yung life namin. Baka ibang-iba po talaga siya kung ano yung nakita niyo nung umuwi ako sa aming magkapatid na, alam mo yung sobrang hirap talaga. Naalala ko pa dati, kami ng kuya ko, itong si Kuya Michael, kasi kami yung dalawa ang, alam mo yung edad namin ay magkalapit lang. 28 ako, tapos siya ay 32 na yata siya ngayon. Magti 32. So, dati nung mga elementary kami, siya yung nag-aano sa akin, nag-aalalay. Tapos, pag may kailangan ako sa kanya, ako lumalapit kasi siya yung big kuya ko. Yung iba kong mga kapatid, may mga sarili ng pamilya. So, that time, yung maalala ko, 3 na lang kami. Alam mo yung walang sariling pamilya. Maliban dito sa second family ng tatay ko, yung isa kong kapatid. Yung nauna talaga, yung sa mama ko na mga kapatid. So, that time, naalala ko, grade 1 ako at daycare. Yung Kuya Michael ko ang laging naghatid sa akin sa daycare. Tapos, siya yung tumutulong sa akin, gumawa ng assignment. Yun. Kaya, so happy ako sa kanya na nakapunta din siya ng Amerika. Tupad yung kanyang mga pangarap. Uy, Mars, wag na tayong magdrama, Mars. Sige na. So, ayun lang. Ayoko na magdrama. Paiyakin nyo naman ako. Mamamaga na naman yung mata natin dyan. Baka pagpunta natin sa work bukas, isipin ng ka-workmate natin na
may problema tayo sa buhay, ano yan, namamaga dahil sobrang happy sa life. Wala. So, ayan. So, iyan ko na po yung ating vlog para matapos na yung drama ni Maring Queen ninyo. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome po, and please don't forget to subscribe and click notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you pa sa next lang. Good night po sa inyong lahat.